Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagimbal na balita ang yumanig sa bansa ngayong araw. Kilalang matapang at prangkang broadcaster at senator na si Raffy Tulfo na patahimik matapos maglabas ng kautusan ng korte kaugnay ng isang controversial na kaso. Ayon sa ulat, ipinagutos ng Regional Trial Court na iwasan muna si Tulfo ang pagtalakay ng nasabing issue habang nasa proseso pa ng investigasyon at paglilitis. Bagamat kilala sa pagsisiwalat ng mga katiwalian at isyung panlipunan, wala pang opisyal na pahayag si Tulfo hinggil sa mga kautusan. Ang kanyang programa sa radyo at telebisyon ay pansamantalang nagbago ng format upang sundin ang utos ng korte. Ilan sa kanyang mga taga-suportang nabigla at nagpahayag ng kanilang suporta sa social media, habang may ilan din ang nagtatanong kung may mas malalim pang dahilan sa likod ng kautosang ito. Samantala, isa pang kontrobersyang lumutang matapos kumpirmahin ng ilang opisyal na tila nabuwag pansamantala ang ilang operasyon sa Senado. Ayon sa ulat, nagkaroon ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng ilang miyembro hinggil sa pinakabagong issue ng katiwalian. Nag-walkout umano ang ilang senador habang ang sesyon ay isinasagawa dahilan upang itigil ang deliberasyon sa mahalagang panukalang pambatas. Habang patuloy ang investigasyon na magkahiwalay, ngunit konektadong kontrobersya na nanawagan ng taong bayan ng katotohanan at hustisya. Abangan ng pang detalye sa mga susunod na ulat. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Amerika noong mga nakalipas na panahon. Mapasa hanggang ngayong mga panahon na to, hindi pa rin ho nabibigyang linaw yung mga alingas-ngas na yan. Kaya para dito kay Erwin Tulfo, bago mo kami paandaran kung ano mga gagawin mo diyan sa Senado, sagutin nyo ho muna yung issue nyo ng inyong citizenship. Kung talaga nga bang karapat dapat kayong tumakbo o di naman ho kaya humawak ng halal na pwesto sa bansang Pilipinas. Yun ho muna. Siyempre, yarin lamang na napag-usapan na ho yung ano na yan, yung issue na yan. Pakinggan ho natin. Etong si Attorney Vergel Garcia. Pakinggan ho natin mga kababayan. Ito, si Chairman Garcia. Naku, I want to talk to you about Erwin Tulfo. yari ka dyan, Erwin Tulfo. Erwin Tulfo acquired U.S. citizenship by assuming a fictitious identity. Naku po. Erlich Sylvester Tulfo. He served in the U.S. Army. Erich Sylvester Tulfo. Anak ng toko. Mga kababayan, hindi lang ho ngayon lumabas yung issue na yan sa pagkapanalo nitong si Erwin Tulfo. Kaya hanggang sa ngayong mga panahon na to, tayo ho'y nagtataka kung bakit doon pa lang sa pagpapile ng COC, dapat kinwestiyon na tong mama na to Kaya ang tanong ho nitong si Sir Vergel dito sa video na to, mamaya na ho natin, sasabayan ko lang to sa Sir Vergel. Kaya na ho muna natin to Sir Nabo ko Vergel. yan. Binawian siya ng U.S. passport. He escaped to the Philippines to avoid getting prosecuted in the U.S. Naku. Nung nandito na siya sa Pilipinas, hindi siya naka-assume as DSWD Secretary because of citizenship issue. Sino ang nag-raise ng issue na yon? Isa ho sa mga kasama nitong si Erwin Tulfo dyan sa Senado ngayon. Etong si Congressman Rodante Marcoleta. Kaya abangan ho natin. Marami ho. Kung yung kanilang leader dyan sa alyansa ng mga mambubudol at manggagamit, yang si Marcos Jr., yan din hong mga ano niya yan, yung kanyang mga kasama dyan sa alyansa, yung kanyang mga senatorial candidate, saksakan din ho ng mga bagahe yung mga yan. Magmula dito kay Erwin Tulfo hanggang dyan kay Ping Lacson, may bagahe ho lahat ng mga yan. Anong bagahe ni Lacson? Yung New Senate Building. Dapat hindi niya pinagpilitan yon. Napakaraming nagugutom na Pilipino, tapos ngayong mga panahon na to, pinapaandaran tayo na kesyo ang impeachment daw dapat latagan yan ng ebidensya. Dapat pakinggan daw natin ang ebidensya. Ang atin naman hong sagot dito, tanong nyo kay Drilon kung talagang totoo yung mga sinasabi na yan ni Lacson. Yun lang naman ho yun, mga kababayan. Surprisingly, naging congressman, nag-represent pinayagan.
kahit na hindi na siya natural-born Filipino. Nako. He ran for the Senate. Pinailan ko ng disqualification, hindi nyo ginalaw. Tinulugan ninyo. I requested you, I moved to prevent his proclamation, you proclaimed him. But that never mind. That proclamation will not work for him because the issue that I raised in my petition is that did he or did they, all the Tulfos, did they qualify as candidates? Now you have to resolve that. Whether or not they qualified as candidates. Kahit na pinroclaim niyo pa, if they did not qualify as candidate, that's null and void. Mr. Garcia, how much? How much? Yan ang tanong dyan. Mr. Garcia, how much? Ha? How much, Mr. Garcia? Ang lagay, ganun-ganun na lang ba yun? Hahayaang mag-file ng COC, ipoproklamang nanalo. Diba? How much, Mr. Garcia? How much do you value the Constitution? Yun naman pala. How much do you value the Constitution? Akala mo, Garcia. Gaano mo pinahahalagan ang ating saligang batas? How much do you value the Constitution? Akala ko ba nun, dadali na tong si Sir Berhil Garcia. Susungkitin niya pala eh. Yung tipo, ayun, nakaklimax na eh. Tapos babawiin niya ng how much you value the Constitution. Ay, para dito kay Ma'am Cathy Binag, no, sabi niya sa akin, oy PH, hindi Tio Moreng, Tio Moreng. Hindi, mga kababayan, no, nasa galaan ho tayo ngayong mga panahon na to. Kumbaga, sinundot lang ho natin yon dahil panigurado, ayaw na ho nating naulit yung mga nangyari nung mga nakalipas na panahon dahil hinahanap po tayo kay Madam Pamela. Pag nagla-live sila, sa kanila tayo nahanap. Kaya, as much as possible, kung kaya ho nating makapag-upload ng 1-2 kada araw, mag-upload ho tayo para naman na lagi hong updated yung mga. Kasi ang makaramihan naman kasama natin dito, di na nanonood ng mainstream media eh. Talagang ang number one source nila ng update na ho talaga, social media. Ayaw na ho nila ng mainstream media ba? Ayaw na ho nila manood ng mainstream media. Puro social media na lang ho talaga sila. Nagre-rely ho sila sa mga vlogger. Kasi nga naman pagka-vlogger, pagka yung video yung pinapanood natin, meron niyang sinabing kahit pa against sa naratibo o sa opinion o sa punto de vista natin, kailangan ho nating pakinggan at kailangan hong marinig ng ating mga kababayan. Yun ho talagang napakalaking kaibahan. Di kagaya ng mainstream media. Sa isang buong balita, kung 30 minutes yung video na yan, kagaya ng speech ni VP Sara, i-splice yan eh. Puputol-putulin yan, yun lang akma sa naratibo ng stasyon ang kanilang ipapalabas. Tayo ho hindi dito. Kunyari itong video na to ni Eric Sylvester, papasadaan ho natin ng buo yan. May masabi man yan na against o pabor sa ating mga naratibo at pinaglalaban, atin hong yang re-reaksyonan at ipapaliwanag o bibigyan ng mga punto de vista. Yun ang kaibahan natin. At pwede hong sumagot yung mga kababayan natin dito. Lalo na yung mga merong contact sa atin, no? Mabilis ho tayong tawagan na, oy, PH, hindi tawag dito? Hindi Tio Moreng, it's Tio Moreno. Sir Tio, sorry po pasensya na. Kumbaga nagmamadali lang, takatak, ganun lang ho, nagmamadali. Pero hindi na mauulit sa Sir Tio Moreno. Idolo pa naman natin yan, di ba? Bigla nagkaganon. Pero hindi na mauulit. Last na yon. Violation po yan. You allow a person, a fugitive in the US to sit in our Senate. Are you proud? You're proud of yourself? Alam mo ba kung bakit natural-born citizens lamang ang pwedeng maging senador at congressman? Presidente na rin, tsaka vice-presidente. Naku-curious ako, pagkatapos ba ng termino nitong si Eric Sylvester, pwede na siyang magpunta ng Amerika? Di ba ako napapaisip? Sa pagiging senador niya sa Pilipinas at kung totoo man ang sinasabi nitong si Sir Garcia, pagkatapos ba ng termino niya, malaya na siyang makakabalik ng Amerika? Yan ho ang ating abangahan.
Pero ang pinag-usapan natin ngayon, Senador, alam mo kung bakit natural-born citizens lamang ang pwede? Para hindi tayo maghalal ng Pilipinong gumawa ng kabalbalan sa ibang bansa at pagkatapos magbalik dito, tatawagin pa nating honorable. Naunawaan mo ba yan? Sabihin na natin, sige, yung sinabi kong he is a fugitive from justice sa Amerika, hindi, sige, hindi. Kahit na nag-submit siya ng falsified documents para makakuha siya ng US citizenship and therefore he violated US penal laws. Wala na yun. But the fact that he submitted falsified documents, that is dishonorable. Tapos, ngayon, senador natin, tatawagin natin honorable. Naunawaan mo ba yan, Mr. Chairman? Nako, yari ka dito, Mr. Chairman. Paano nga naman natin tatawaging honorable itong mama na to kung dati meron siyang US passport at yung pagkakamit niya ng kanyang US passport isang napakalaking krimen. Paano nga naman nating tatawaging honorable? Kaya nga inuna ko tong si Sir Virgil Garcia para habang nagsasalita itong si Erwin Tulfo manamnam nyo mga kababayan kung anong klaseng pagbabalat kayo ang ginagawa nitong mama na to sa buong sambayan ng Pilipino. Diba? Result, di ko sinasabing, wala tayong sinasabi dito na dapat hindi siya ganito, dapat hindi siya ganyan, kasi ganito siya ganon. Hindi. Ang gusto lang ho nating mangyari dito, sagutin ni Erwin Tulfo yung mga aligasyon laban sa kanya. Kagaya nito kay Sir Virgil. Diba? Kaya sagutin mo yung problema na yan. At dapat sana itong si George Garcia, yarin lamang hindi pa nare-resolve yung mga issue na yan. Hindi ho siya dapat sana pinahintulutan. Binigyan ng leeway. Ang tinding leeway nga yung binigay dyan sa mga alyansa candidate. Diba? Ibang klaseng leeway ho yung binigay sa kanila. We can do that, pero you rule on my petition. Pag-usapan natin, let the Supreme Court decide. Let the Supreme Court say, yes, he can be addressed as honorable. Yes, he can sit as senator of this country. Hindi pwede yan, Mr. Chairman. Hindi rin pwede yung sinasabi mong mawawalan ka ng jurisdiction at mapupunta na sa electoral tribunal kasi hindi kasya sa mga araw na natitira. Are you serious? Umpisa pa lang sinasabi mo na mawawalan ka ng panahon eh. Paano kang hindi mawawalan ng panahon? Hindi mo naman pinapansin yung aking petition. Just rule on it. Whatever. So that I can elevate it. I don't need to go to the electoral tribunal. Do you understand the issues? The issues are for us, Filipinos. Rule on my petition, Mr. Chairman. That's all I ask of you. Be fair to the Filipinos. Galangin mo naman ang ating saligang batas. You swore to defend that. Sir, kung yung nangingi ho kayo ng paggalang sa saligang batas dito sa mga walang yang to, nako, matagal na hong wala yan. Doon lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang napakatinding pagbabalahura sa saligang batas ang ginawa ng pamahalang ito. Kaya yung yung kay Erwin Tulfo, alam mo ano sasabihin na sa'yo? Palit na bagay. Baka ganunin lang kayo, sir. Maliit na bagay. Gaganunin lang ako kayo ng administrasyon na tayo. Ito na ako mga kababayan. Main event na ho tayo. At saka pala, meron ho tayong nakitang video na kung saan nabuhayan ho tayo ng pag-asa. Meron ho tayong nakita na kaparehas ho natin ng paniniwala at tayo ay masaya na dito sa ating pakikibaka diyan sa hybrid election nakahanap po tayo ng kakampi. Mamaya ho mga kababayan o sa mga susunod na video aking ho siyang ipapakilala sa inyo. Nakahanap po tayo ng malaking bagay ho sa atin yun na yung bumuboses dito sa issue na to dumadami. Nananawagan dumadami. Masaya ho tayo mga kababayan dahil mataas ho ang pagtingin natin dyan sa papakita ko sa inyo na yan sa mga susunod na video. Play na ho natin itong kay Eric Sylvester. Pakinggan nyo ho kayong mga punto de vista dito. Up to the election season, malaki rin kayang epekto. First was the impeachment case against Vice President Sara Duterte and then turnover of the former president to the ICC. Naka-apekto rin kaya ito sa resulta ng election? Maraming factors, Sir Tristan Hindi ko lang pwedeng hindi ko masabi na
it's all about the impeachment eh. Maraming Nako. factors kaya nagkaganon. Matindi, di ba? Hindi ko talaga pwedeng sabihin yung kay PRRD. Hindi pwede si PRRD naging dahilan ng pagkatalo nila, di ba? Kasi yon, shot call talaga ni Marcos Jr. yon. May, sa kanya bagsak nun, sa gusto niya. Pero yung impeachment, di ba? Meron tayong pagbibintingan doon. Kasi yung mga bangag ganyan lagi silang naghahanap ng fall guy. Lagi silang naghahanap ng masisisi. Wala sila yung tipong ako, kasalanan ko to. Ito, wala, ano magagawa natin? Akin lahat yan. Di ba? Kaya Tatay Digong lagi siyang ganun, di ba? Yung accountability, yung yung take ownership, yung basta ako yung nyo dyan. Pag yan, merong problema. Akin lahat yan. Meron nung ganyan si Tatay Digong. Dahil ang ating presidente walang jolen sa magkabilang hita. Yan naghahanap oy, tambaluslos. Nako, itong isa sa mga alaga mo, sinusuwag ka na rin. Tingin din ng mga friends ko because I talked to them after yung May 12, May 13, kausap ko yung ilang mga kaibigan ko ng mga political science professors. Yung isa, tama, yung impeachment. Pangalawa, yung nag-break up, di ba? Yung parang mag-sweetheart, nag-split up or sa pamilya, may sumama sa tatay, may sumama sa nanay. And then, yung factor siguro, yung Gen Zs and Millennials, they're tired, away kayo ng away dyan. Bakit hindi ninyo ayusin yung problema muna ng bayan? Yun lahat ng motto, battle cry na lahat ng kandidato to find solution para sa murang pagkain, etc. Inflation and then education. So people were just tired, I guess, yung mga nasa gitna just watching who are not with the alyansa, who are not with Duterte. They were just tired. They were saying like, come on, Brad, wag tayo magplastikan dito. Wag mo sabihin nag-split up yung taga-suporta ng Duterte at Marcos. Tapos yung nagkaroon ng wild card o yung nakasingit yung dalawa na nanahimik, 'di ba? Itong si Kiko at saka si Bam. Hindi. Si Bam dinala yan ng mga iglesia. Tapos itong si Kiko, pwede nating sabihin na yung dahilan mo na kesyo napagod na. Hindi, yun talagang yung nakuha ng boto ng dalawa na yon, dilawan votes talaga yon, Brad. Hindi nyo naiintindihan mapahanggang sa ngayon hindi nyo naiintindihan. Ang issue dito, ang tanong muna pala dito, kung talagang nag-split, solusyonin muna natin yung tanong muna ni Sir kung anong nangyari diyan sa eleksyon na yan. Una, lahat ng kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas natalo. So yung sinasabi mong split up na senaryo, wala yon. Kasi kung split up na senaryo, dapat sana may napanalo ang partido ng Federal ng Pilipinas, which is ang partido ni Marcos Jr. doon sa miyembro niya. Yang si Lacson at Soto, hindi naman miyembro yan ng partido eh. 'Di ba? Hindi ikaw independent ka. 'Di ba? Yung mga pinag-uusapan dito kung talagang effective o talagang mabisa yung senaryo na yan, yung sinasabi mo sa amin na nag-split yung mag-asawa, may sumama sa nanay, may sumama sa tatay, kabalbalan. Kung yun pa talaga senaryo, dapat merong nanalo ni isa doon sa mga kandidato ng partido. Ang problema dito, ni isa walang nanalo. Doon sa mga kandidato ng PDP laban, merong nanalo. Dalawang PDP laban at 3 guest candidate. Dalawa doon inendorso ni Vice President Sara Duterte at isa talagang tinutukan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Lahat naman tinutukan niya, pero itong si Tong Dante talagang laging may special mention. Lahat naman merong special mention. Lahat yan merong special na treatment kay Tatay Digong. Nakita nyo naman, Attorney Jimmy, Senator, Attorney Vic Rodriguez. Meron talagang special si Pastor Apollo Kibuloy, doon pa sa tent itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte ini-endorso itong si Pastor Apollo Kibuloy. Pero sinasabi natin dito kasi kay Senator Rodante Marcoleta talagang hinug na
pagka hinog na, kahit anong gawin nyo, matamis yan. Pagka ika nga, hindi hinog sa pilit. Yung iba kasi dyan, mga hinog sa pilit na talagang pinilit yung pagiging senador kahit sandamo ka lang issue nila sa katawan. Kaya hindi sila yung pagtanggap ng ating mga kababayan kagaya dito kay Marcoleta at dito sa mga Senator Bongo, napakatindi pagka naglakad sila sa kalsada, kaliwat kanan yung picture, ganun. Pagka hindi hinog sa pilit, ito hinog sa pilit yung kaya naging senador. Issue dito, hindi totoo yung binibigay mo sa aming senaryo na nag-split up, kaya dito na may napunta, kaya doon walang napunta. Doon sa dalawang nanalo pa, tatlong nanalo, Cayetano, Lacson at Soto, kahit wala ang partido federal ng Pilipinas, kahit mga panya lang sila sa gilid, mananalo yung mga yan. May name recall, merong TV show yung isa naman piling-pilingan na bantay ng kaban ng bayan, kaya ang daming nabudol. Nung nanalo yung dalawa na yun, sabi ko sa sarili ko, naku, talaga atang hindi pa handa ang Pilipinas para sa tunay na pagbabago. Anyway, anong magagawa natin? Nanalo na yung mga nanalo. Ang tanong, nanalo ho ba talaga sila? Nanalo ho ba talaga sila? Diba? Marami pa rin nung katanungan na hindi mabigyan ng kasagutan mapahanggang sa ngayong mga panahon na to. Kaya abangan lang ho natin ang mga susunod na kabanata. Pero hindi lang ho talaga natin mapalampas ang pagkakataon na hindi masagot yung mama na yan si Erwin Tulfo. Tuloy. There's a lot of things to be done in the Senate. How come you guys keep on bickering, fighting, accusing each other, corruption here, corruption there, pero we the people are waiting and you haven't done anything, which napansin mo naman siguro and everybody na yung focus na lang ng Congress and Senate doon. Tama naman yung yung senaryo yung sinasabi niya Walang humpay na batuan, walang humpay na bakbakan, walang humpay na tukaan, di ba? Kaso walang issue dun sa niya na yon, dun sa mga punto de vista na yon. Kaya nga ngayon, walang nanalo sa administrasyon itong si Marcos Jr. kasi kaliwat kanan ng batuan, kaliwat kanan ng bakbakan, kaliwat kanan ng siran, kaliwat kanan ng batuan ng mga aligasyon, sinong korap, di ba? Kaya yun din ho natin nakita na walang nanalo sa partido, sa mga nasa partido federal. At yung approval at trust rating ni VP Sara napakataas, kaya majority dun sa mga inendorso niya nanalo dun sa huling 2025 midterm election. Di ba? Kita nyo ho yung mga kababayan, kahit doon sa resulta, lumabas ang approval at trust rating nung dalawang kandidato na nag-endorso ng kandidato. Kuha nyo ba mga kababayan? Dito kay Marcos Jr., tatlong partido federal ng Pilipinas na kandidato, walang nanalo. Pero dito kay VP Sara, majority, yung tatlo, yung lima, inendorso niya lahat yun. Nanalo ho mga kababayan. Yang si Tulfo may name recall yan. Tapos kamakailan walang humpay ang pakatotoo tayo. Noong nag-DSWD secretary siya, talagang yung mga ibang mga ginawa niya itumatak sa ating mga kababayan. Kumbaga yung kasagsagan ng pamimigay ng ayuda nung pagpasok niya kahit papaano hindi pa masyadong nabahiran. Kasi ngayon pagka ikaw namigay ng ayuda, kagad napapasok sa utak ng ating mga kababayan, aso yan itamba. Kaya yung mga namigay ng ayuda nung nagdaang eleksyon, hindi gaanong kinagat ng ating mga kababayan. Pero nung itong mama na to, siyang nasa DSWD, sila yung namimigay ng ayuda. Kumbaga, malinamnam pa kung tanggapin ng ating mga kababayan yung ayudang natatanggap nila. Kaya yung name recall, yung pangalang itinatak sa utak ng mga botante nung mga panahon na yun na DSWD secretary siya, natatak. At huwag din ho natin kalimutan, yung kapatid niya, isang Tulfo. Isipin nyo naman ho mga kababayan, Ben Tulfo, nakipagpukan ho siya kay Amy Marcos. May name recall, meron ho silang kapatid na Tulfo. Tsaka yung kung tawagin Tulfo Justice. Yung mga matatanda ginagawang pampatulog yang si Erwin Tulfo, yang si Ben Tulfo, yung mga itong pamilya na to, itong apelido na to. Kaya pagka nakita nila Ben, Tulfo, okay na yan, i-shade na nila yan. Tulfo, kamukha pa ito ni Rafi Tulfo, ito boboto ko, di ba? Kakamukha ko kasi yung mga yan. Yung si Ben, medyo naiba lang ng konti yung tabas. Kaya siguro siya yan sa kadahilanan kung bakit natalo siya. Sa away doon sa politics, pero nawala na yung focus ng mga mambabatas doon sa pagresolba sa mga issues because we have a lot of problems, Sir Tristan. You know that. And Senator Erwin, have you spoken with the President, with President Marcos after the elections? If so, what did he tell you?
I have texted him already. I thank the President. I said, Mr. President, thank you very much for including me in the Alyansa. It is an honor. Wala pa na reply. Marami kasing ginagawa ang Presidente. Nakita ko na lang yung kanya message na we'll all work together. Siguro medyo nalungkot siya because Anong we're all work together? Anak ng toko, anong busy. Hindi busy yun, Brad. Alam mo naman kung anong ginagawa ng presidente mo. Nagpupulburon lang yun sa Malacanang. Anong busy? Anong ginagawa niya dun? Kung nagtatrabaho siya, anong ginagawa niya? Anak ng toko, nagtatrabaho, walang natatapos. Pambihira, oh. yung nangyari na 11 na dapat manalo, 5 lang yung nanalo. So medyo malungkot yung tao. So I don't want to bother him right now. But I already texted him and thanked him doon sa suporta pagbitbit sa akin sa alyansa. Kasi malaking bagay yun na may makinarya, Sir Tristan. Sir, Oo isang naman. highlight ng inyong victory speech noong Sabado was calling for national unity and even offered to be a bridge among leaders from different political parties. So why was that message important for you, and how do you plan to deliver and, ease political tensions and foster collaborations in the Senate and in the entire political spectrum, sir? Few minutes before the proclamation proclamation of the COMELEC, couple of days ago, I went to talk to Senator Bongo kasi nakita ko parang he is the head of the PDP delegation. So I said, Boss Bong, willing ito makipag-usap, makipagtulungan. I know Senator Bongo kahit noon pa. Sabi niya, sige ba, mag-usap tayo, tulungan tayo, maraming problema ang ating bayan, kailangan natin mag-usap-usap. And then, I was sitting beside Senator Bam Aquino and I said, Boss, sabi ko, willing magipagtulungan sa LP. Sabi niya, oh, sure. Sabi niya, let's talk about it after this. Sabi niya, in the next few days, para we can move forward. Lahat naman, pati si Senator Marcoleta, who was on my right, kinausap ko, sabi ko, willing itong... willing po ako makipag-usap, sit down and talk about. Kasi the problem here, Sir Lame duck na talaga siya. Naku, Marcos Jr., yari ka dyan. Ano ka na, literal lame duck ka na talaga. Naku, nag-uusap-usap na sila. Baka maparing yan si Marcos Jr. Naku, yung pinag-uusapan itong mga nanalo na to, di ba? Naku, yari ako dito. Si baka kay Sara na yun. Kung ako sa'yo, Marcos Jr., mag-isip-isip ka na. Baka kay Sara na yung mga yan. Lalo na yan si Tulfo, unyango yan. Kung anong pagpapakaasong ginagawa niya ngayon, sa'yo, yan ang ginawa dati kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tristan, we really have to be united. Otherwise, this problem problem about food crisis, about inflation, about education, etc., wala mangyayari dito. Anong unity, Brad? Brad, bago natin pag-usapan unity, iuwi nyo muna ang presidente namin. Iuwi nyo muna ang presidente namin bago nyo kami paandara na unity. Tigilan nyo kami dyan sa unity nyo. Baka ipakain ko sa kanya, isa yan, buwisit ka. Baka ipakain ko sa yung unity mo na yan. Bago natin ayaw kong pumapasok sa utak ko yung salita na yun ngayong mga panahon na to. Hanggat hindi ko nakikita ang Pangulo ko dito sa bansang to, hindi ko siya nakikitang nakaupo doon sa kanyang upuan sa Davao, yung kuyakoy siyang ganun doon sa bahay niya sa Davao City. Hindi tayo titigil. Tigilan nyo kami sa unity nyo. Pagka si Tatay Diggs, nakaupo na siya, ganyan siya doon, no? Sa Davao City, doon sa bahay niya. Yan, ganyan siya doon sa harap ng gate, oh. Yan, oh, ganyan siya. Yan, unity, oh, usap tayo. Yung impeachment, malalampasan niya ni VP Sara. Ang concern ko lang dito, yung well-being nung lolo na nasa dahig. 80 years old yun. Maraming karamdaman. Pangarap nun, mamatay sa Pilipinas. Totoo, ha? Ito, sinasabi niya naman yun. Ano sinabi niya nung namatay si Joma sa dahig? Pinakamasaklap na maranasan ng isang Pilipino, mamatay sa banyagang bansa. Yun ang pinakaayaw kong makita dyan sa mama na yan. Okay? Gusto ko, kung may mangyari man dyan, kunin siya ng make-upal, nandun siya sa Davao City, kukuya-kuya-kuy ng ganito. Yun lang ang pangarap ng mama na yan. Totoo lang, kaya wala kayo sa akin. Narinig ko na yan, sinabi niya yan sa isa kanyang mga talumpati. Siguro, hindi yung iba dyan, hindi pa sila masyadong babad sa politika noong mga panahon na yan. Last administration, namatay si Joma sa daig. Ano sabi niya? Pinakamasaklap na maranasan ng isang Pilipino, mamatay sa isang banyagang bansa.
Isa sa pinakamasaklap at ayaw nating maranasan yan. Kung yun kasi yung pakiramdam niya. So tapos mangyayari sa kanya pagkatapos ng lahat ng naranasan niya. Kaya ikaw, Erwin,